Wala kang karapatan dito. Security. Mayroon po akong karapatan, kalmadong sagot ni Althea. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumuno sa buong silid. Lumakad siya papasok, dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat at layunin. May karapatan po ako bilang anak ni Ricardo Valderrama. Tapos na ang kaso. Natalo ka na, sigaw ni Anton. Ang kaso sa korte ay hindi pa tapos, sabi ni Attorney De Leon, lumalapit sa mesa. Mayroon po kaming bagong ebidensya na nais naming ipakita sa board, bago kayo gumawa ng isang desisyon na pagsisisihan ninyong lahat. Wala kaming panahon para sa mga laro ninyo, sabi ni Doña Imelda. Ngunit huli na. Ang interes ng mga board members ay nakuha na. Ang biglaang pagdating ni Althea, ang pasa sa mukha ni Marco, ang seryosong mukha ni Attorney De Leon, ito ay isang drama na hindi nila palalampasin. Hayaan natin silang magsalita, Imelda, sabi ng isang matandang board member. Para sa kapakanan ng kumpanya. Walang nagawa si Doña Imelda kundi mapaupo, ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok kay Althea. Inilabas ni Althea mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang itim na big drive. Lumakad siya papunta sa malaking screen sa dulo ng boardroom at isinaksak ito sa port ng laptop na konektado roon. Ano yan? Tanong ni Anton, may bakas ng kaba sa kanyang boses. Hindi sumagot si Althea. Nag-click siya sa iisang file sa loob ng at ang screen sa likod niya ay umilaw. Ang lumabas ay isang video. Ang kuha ay medyo malabo, tila mula sa isang nakatagong kamera. Ang lugar ay isang pamilyar na opisina, ang opisina ni Don Ricardo Valderrama. At nakaupo sa kanyang silya ay ang ama ni Althea. Mukha itong pagod at mas payat, halatang may malubhang karamdaman, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay malinaw at matatag. Kung pinapanood ninyo ito, nagsimula si Don Ricardo, nakatingin ng diretso sa kamera, nangangahulugan na ang pinakamasama kong kinatatakutan ay nagkatotoo. Na ang aking kapatid na si Imelda, ay gumawa ng paraan para agawin ang nararapat para sa aking nag-iisang anak, si Althea. Napasinghap ang lahat sa silid. Si Doña Imelda ay namutla. Alam kong gagawa siya ng peking testamento, patuloy ni Don Ricardo. Alam kong gagamitin niya ang katapatan ng aming mga pinagkakatiwalaang tauhan, tulad ni Mateo. Mateo, kung pinipilit kanyang tumestigo laban sa katotohanan, patawarin mo ang iyong sarili. Alam kong mabuti ang iyong puso. Kaya't ginawa ko ang recording na ito bilang aking huling salita. Ang testamento na ipinamana ko kay Attorney De Leon, na nagpapangalan kay Althea Santos bilang aking tagapagmana, iyon ang totoo at iyon lamang ang aking huling habilin. At sayo, Imelda D. Tumingin si Don Ricardo sa kamera na para bang tinitingnan niya ang kapatid sa mga mata. Ang kanyang boses ay napuno ng kalungkutan. Kapatid kita. Mahal kita. Ngunit ang iyong pag-ibig sa pera at kapangyarihan ay sumira sa iyo. Sana, balang araw, bago mahuli ang lahat sana'y mapatawad ka ng Diyos. Ang video ay natapos. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon. Ang lahat ng mga mata ay napalingon kay Doña Imelda. Ang kanyang maskara ay basag na. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng pagkagapi. Biglang, sa isang sulok ng silid, may isang taong humagulgol. Si Mang Mateo, ang katiwala, na dinala pala roon bilang saksi sa pag-upo ni Anton. Napaluhod ito. Patawad po. Patawad po, Don Ricardo, iyak nito. Pinilit lang po ako ni Ma'am Imelda. Tinakot niya po ako na ipapatanggal sa trabaho ang lahat ng aking mga anak na nagtatrabaho rin sa kumpanya. Patawad po. Ang pag-amin na iyon ang huling dago. Ang pandaraya ay nabunyag na sa harap ng lahat. Bumagsak si Doña Imelda sa kanyang upuan, parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Si Anton naman ay napatingin kay Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tingin ng pagkamuhi. Ito ay isang tingin ng purong pagkagulat, ng pagkamangha sa babaeng kanyang minaliit, at marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, isang bakas ng hiya. Ang lahat ng mga board members ay nakatingin kay Althea. Ang babaeng dati nilang itinuturing na basura ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, hawak ang hindi matitinag na katotohanan. Ang tunay na Valderrama.
Ang tanong na nasa isip ng lahat ay iisa lang. Ano ang gagawin niya ngayon? Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok ng digmaan ay unti-unti nang humupa, nag-iwan ng isang bagong tanawin sa Valderrama Group of Companies. Sa loob ng dating opisina ni Don Ricardo, ngayon ay opisina na ni Althea. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ang syudad ng Manila sa ilalim. Ang suot niya ay hindi na ang asul na uniforme, kundi isang eleganteng navy blue na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang tindig ay may otoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagkumbaba at puno ng pag-unawa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay nagsimulang magbago. Naglunsad siya ng mga programa para sa mga empleyado, tinaasan ang sahod ng mga rank and file, at nagtayo ng isang foundation sa pangalan ng kanyang ina, si Lorna Santos, para tulungan ang mga pamilyang may kapansanan sa puso. Hindi niya ipinakulong si Doña Imelda. Sa halip, pinayagan niya itong magretiro ng tahimik, malayo sa mata ng publiko, dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang pagluluksa sa pagkawala ng kapangyarihan ay naging sarili nitong kulungan. Knock! Knock! Pasok, sabi ni Althea. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Ibang-iba na ito sa aruganting lalaki na kanyang nakilala. Ang suot nito ay isang simpleng polo shirt ng isang junior executive. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mahinahong respeto. Pagkatapos ng eskandalo, inasahan ng lahat na sisibakin ni Althea si Anton. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, binigyan niya ito ng isang pagpipilian, umalis na may dalang kahihiyan, o manatili at magsimula mula sa pinakamababang posisyon sa marketing department, para patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tunay na trabaho, hindi ng apelyido. Sa gulat ng lahat, pinili ni Anton ang pangalawa. Ma'am Althea, sabi ni Anton, inilapag ang isang folder sa kanyang mesa. Ito na po yung report para sa bagong community project na pinapagawa ninyo. Kinuha ni Althea ang folder at tiningnan ito. Maganda ang mga ideya mo dito, Anton. Ipagpatuloy mo iyan. Tumango si Anton. Bago siya umalis, huminto siya sandali. Althea T. Sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan ng walang maam. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat. Sa mga sinabi ko, sa mga ginawa ko sa iyo at sa nanay mo. Patawad. Tumingin si Althea sa kanya. Walang galit sa kanyang puso. Tanging awa at isang maliit na pag-asa. Pinapatawad na kita, Anton. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Anton, isang totoong ngiti. Pagkatapos, umalis na ito, nag-iwan ng isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Nang hapong iyon, dumaan si Marco sa kanyang opisina. Dala niya ang 2 paboritong bulaklak ni Althea, puting rosas. Para saan to? Tanong ni Althea, habang inaamoy ang mga bulaklak. Para sa 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko, sagot ni Marco, ang mga mata ay nakangiti. Tara na. Magkasama silang umalis. Ang kanilang destinasyon ay isang payapang sementeryo na may tanawin ng mga burol. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalatsotsi, magkatabing nakahimlay ang 2 puntod. Lorna G. Santos. Isang mapagmahal na ina. Ricardo T. Valderrama. Isang mapagmahal na ama. Inilapag ni Althea ang isang rosa sa puntod ng kanyang ina, at ang isa naman ay sa puntod ng kanyang ama. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, magkasama na sila. Umupo si Althea sa damuhan, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Sa tingin mo, masaya na kaya sila, bulong niya. Niyakap siya ni Marco. Sigurado ako, pinapanood nila tayo ngayon at masayang-masaya sila. Lalo na sayo, Althea. Ipinagmamalaki ka nila. Pinunasan ni Althea ang isang butil ng luha. Salamat, Marco. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Magagawa mo, sabi niya. Nasa loob mo na ang lakas na iyan. Kailangan mo lang ng konting tulak. At ako habang buhay akong magiging tagatulak mo. Tumingin si Althea sa kanya, at sa mga mata ni Marco, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng pagmamahal, paggalang at kapayapaan. Dahan-dahan siyang umiti, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Bumalik sila sa Valderrama Tower ng gabing iyon.
Tumayo silang muli sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang libo-libong ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap, isang laban. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea, ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumingin si Althea sa kanilang refleksyon sa salamin, isang babae at isang lalaki, pinagbuklod ng mga pagsubok, pinagtibay ng katotohanan. Ang dating janitress at ang kanyang misteryosong tagapagtanggol. Ngayon, ang Sihi at ang kanyang partner, sa buhay at sa pag-ibig. Ang mana na kanyang ipinaglaban ay hindi lang ang kumpanya o ang pera. Ang tunay na mana ay ang pagkakataong bumuo ng isang bagong simula, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa pangalan ng kanyang ama. Isang pangalang minsan ay nabahira ng kasinungalingan, ngunit ngayon ay magiging simbolo ng katatagan, integridad at pagpapatawad. Ngumiti si Althea. Isang ngiting puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Marco at pagkatapos ay sa syudad na naghihintay sa kanya. Handa na ako. At dito nagtatapos ang makulay at mapusong kwento ni na Althea at Marco. Sa ngalan ng buong team sa likod ng audio drama na ito, mula sa kaibuturan ng aking puso bilang inyong manunulat, nais kong mag-abot ng isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagbangon mula sa pagkatalo. Ang pagsulat sa kwento ni Althea ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang kanyang mga pagsubok, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pasanin. Habang isinusulat ko ang kanyang mga tagumpay, naramdaman ko rin ang gaan ng kanyang paglaya. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi tungkol din sa pag-ibig sa sarili, sa pamilya, at sa kapatawaran. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang manatiling mabuti at marangal kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Sana, sa pamamagitan ng paglalakbay ni Althea, napulutan natin ng aral na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Umaasa po ako na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Hangad namin na kayo ay na-inspire, napangiti at marahil ay napaiyak din ngayon, nais naman naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan. Ito po ang inyong lingkod na laging umaasang makapaghatid ng mga kwentong tatago sa inyong mga puso. Pulutin mo. Ang dalawang salitang iyon, binitawan ng mailamig at diin, ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na halway. Para kay Althea, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa makintab na sahig na kalilinis lang niya. Nakatayo sa harap niya si Sir Anton Valderrama, ang nag-iisang anak ng may-ari ng kumpanya, na may mapanghamak na ngisi sa kanyang mga labi. Sa paanan nito, nagkalat ang basag na tasa at ang maitim na likido ng mamahaling kape, dahan-dahang gumagapang sa puting-puting sahig. Isang aksidenteng sinadya. Nakita ni Althea ang bahagyang pagkilos ng kamay ni Anton bago nito binitiwan ang tasa. Hindi mo ba narinig, Miss ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Anton, sapat na malakas para marinig ng mga dayuhang bisita na kasama nito. O baka naman, tulad ng itsura mo, basura rin ang pandinig mo. Linisin mo yan. Ngayon na. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, ang mga matang mapanuri ng mga kasosyo sa negosyo, ang mga matang natatawa ng sekretarya ni Anton, at ang mga matang walang emosyon ng mga security guard. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa gitna ng lahat, ang kanyang dignidad ay unti-unting tinatapak-tapakan sa sahig, kasama ng nabasag na porselana. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na hindi siya basura. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang maputlang mukha ng kanyang ina, si Nanay Lorna, na nakahiga sa maliit nilang kama, humihinga ng may kahirapan. Ang mga gamot na kailangan nitong inumin araw-araw. Ang bayarin sa ospital na patuloy na lumulobo. Para kay nanay. Kapit lang, Althea. Para kay nanay. Iyon ang naging dasal niya sa loob ng nagdaang 2 taon,
mula nang magsimula siyang magtrabaho bilang janitress sa Valderrama Group of Companies, ang kumpanyang itinatag ng lalaking sinasabi nilang ama niya, si Don Ricardo Valderrama. Napayuko si Althea. Ang mahaba niyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha, itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Opo, sir. Pasensya na po, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Kinuha niya ang kanyang cart ng panlinis at lumuhod sa sahig. Ang init mula sa natapong kape ay tumatago sa manipis na tela ng kanyang uniforme. Nagsimula niyang pulutin ang bawat piraso ng basag na tasa, nanginginig ang mga kamay. Bawat piraso ay parang simbolo ng kanyang basag na pagkatao. Narinig niya ang mahinang tawanan ni Anton at ang pag-alis ng grupo, ang tunog ng kanilang mamahaling sapatos ay nag-iiwan ng paulit-ulit na kirot sa kanyang dibdib. Nang siya na lang ang mag-isa, pinunasan niya ng basahan ang sahig hanggang sa bumalik ang kintab nito, na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Althea, may markang naiwan doon na siya lang ang nakakakita. Mabilis siyang nagtungo sa pinakamalapit na comfort room. Sa sandaling naisara niya ang pinto ng isang cubicle, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pinto, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na tornilyo ng pinto, isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata, at suot ang asul na uniforme ng isang hamak na tagalinis. Ito ba talaga ang buhay na para sa kanya? Ang walang katapusang kahihiyan? Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi, Althea. Magpakatatag ka. Para sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Paglabas niya ng cubicle, naghilamos siya ng mukha. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mukha niya ay hawig na hawig kay Nana Elorna, ngunit mayroon itong mga guhit ng mata at panga na sabi ng ina niya ay nakuha niya kay Don Ricardo. Sa isip niya, wala siyang nakuha sa lalaking iyon kundi kahihiyan. Ang bansag na anak sa labas. Habang pabalik siya sa kanyang trabaho, sa dulo ng isang pasilyo, napansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa malaking bintana. Nakasuot ito ng formal na barong, matangkad at seryoso ang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Hindi awa ang nakita ni Althea sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas matindi, tila bagalit, ngunit hindi para sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin at nagmamadaling lumakad palayo, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng kanyang shift, sumakay si Althea ng masikip na jeepney pauwi. Ang karangyaan ng Valderrama Tower ay napalitan ng magugulong kalye at ng simpleng pamumuhay sa kanilang lugar. Pagpasok niya sa maliit nilang inuupahang bahay, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng gamot at ng mahinang ubo mula sa silid. Nanay, tawag niya. Anak, ikaw na pala, sagot ni Lorna, ang boses ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Dinatna ni Althea ang kanyang ina na nakaupo sa kama, nagtutupi ng mga damit. Maputla pa rin ito, ngunit may ngiti sa mga labi nang makita siya. Nay, sabi ko naman sa inyo, ako na ang gagawa niyan. Magpahinga lang po kayo, sabi ni Althea habang hinahalikan ang noo ng ina. Ayos lang ako, anak. Ayokong nabuburyo dito, sagot ni Lorna, hinahaplos ang buhok ni Althea. Kumusta ang trabaho? Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Ngumiti si Althea, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang po, Nay. Gaya pa rin ang dati. Hindi niya kayang sabihin sa ina ang mga nangyayari sa kanya. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman nito. Inihanda niya ang hapunan nila, kanin at pritong isda, at sinubuan ang ina. Sa mga sandaling iyon, habang inaalagaan niya si Nana Elorna, nawawala ang lahat ng sakit at kahihiyan. Ang pagmamahal ng ina niya ang kanyang lakas, ang kanyang baluti laban sa malupit na mundo. Masarap ka pa ring magluto, anak, sabi ni Lorna. Balang araw, ipagluluto mo rin ang sarili mong pamilya. Napangiti si Althea. Si nanay talaga. Kayo po ang pamilya ko. Pagkatapos maghapunan, pinainom niya ng gamot ang ina at kinumutan ito. Umupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha ni Nana Elorna habang natutulog. Hawak niya ang kamay nito, nararamdaman ang init na unti-unting nawawala sa paglipas ng mga taon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para gumaling ito, kahit na anong kapalit. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Miss Althea Santos po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Sino po ito? Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago nagsalitang muli ang lalaki. Ang boses nito ay formal at mabigat. Tumatawag ako mula sa Q. Lucas Hospital. Ito ay tungkol sa pasyente na si Lorna Santos T. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Althea. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bakit po? Anong nangyari sa nanay ko? Miss Santos, kailangan ninyong pumunta dito sa ospital ngayon din ang nanay ninyo bigla siyang bumagsak kanina. Isinugod siya rito ng mga kapitbahay ninyo. Ano? Pero kasama ko lang siya. Natutulog na siya. Napasigaw si Althea, napatingin sa kama. Ang katawan ng ina niya ay nandoon pa rin, ngunit tila mas maputla kaysa kanina. Miss, lumala po ang kondisyon niya. Base sa aming pagsusuri, kailangan niyang sumailalim sa isang agarang operasyon sa puso. Kung hindi, baka hindi na po siya magtagal. Parang nabinggi si Althea. Operasyon. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Magkano po ang operasyon, doktor? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang halagang sinabi ng doktor ay parang isang malaking pader na biglang bumagsak sa harapan niya, tinabunan ang lahat ng kanyang pag-asa. Iyon ay isang halagang hindi niya kailanman mahahawakan, kahit na magtrabaho pa siya ng 10 buhay. Nabitawan ni Althea ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napaluhod siya, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang imahe ni Anton Valderrama na tinatawag siyang basura ay bumalik, ngunit ngayon, ang kahihiyan ay napalitan ng purong desperasyon. Ang kanyang ina. Ang kanyang buhay. Ang lahat ay nasa bingit ng kamatayan at siya ay walang magawa. Parang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Althea ang mga salita ng doktor. Operasyon. Isang salitang kasing bigat ng buong mundo at isang halagang kailanman ay hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Saglit siyang natulala, ang ingay ng paligid ay nawala at tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Miss Santos. Ang boses ng doktor ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Mabilis niyang pinulot ang cellphone sa sahig at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay, hindi na alintana ang kanyang suot na luma at manipis na t-shirt. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat paghinga ay parang hiningi niya sa langit para sa kanyang ina. Ang maingay at magulong biyahe papuntang ospital ay parang isang masamang panaginip. Ang mga busina ng sasakyan, ang sigawan ng mga tao, lahat ay naghahalo-halo, sumasabay sa kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa emergency room, halos madapa siya sa pagmamadali. Ang malamig na hangin at amoy ng antiseptic ang sumalubong sa kanya, isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya ng sakit at takot. At doon, sa isang kama sa dulo ng silid, nakita niya si Nanay Lorna. Kung kanina sa bahay ay payapa itong natutulog, ngayon ay napapalibutan na ito ng mga tubo at aparato. May nakakabit na oxygen mask sa mukha nito, at ang dibdib nito ay bahagyang tumataas-baba sa bawat artipisyal na paghinga. Ang monitor sa tabi nito ay nagpapakita ng isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na linya ng tibok ng puso. Ang kanyang ina, ang kanyang nag-iisang lakas, ay tila isang babasaging figura na anumang oras ay maaaring mabasag. Lumapit si Althea, nanginginig ang mga binti. Hinawakan niya ang kamay ng ina, malamig iyon at walang buhay. Nanay ni. Bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nanay, andito na po ako. Lumaban po kayo, parang awan niyo na. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kama, ang kanyang mga hikbi ay pinipilit niyang walang tunog, ayaw niyang makadagdag sa bigat ng hangin sa silid. Isang doktor ang marahang tumapik sa kanyang balikat. Miss Santos, kailangan na nating magdesisyon. Bawat oras na lumilipas ay kritikal. Tumango si Althea, pinupunasan ang kanyang mga luha. Gagawin ko po ang lahat, Doth. Lahat. Pero saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kanyang sahod ay sapat lang para sa upa, pagkain, at sa pang-araw-araw na gamot. Wala silang mga kamag-anak na malalapitan. Ang mga kaibigan niya ay kapos din sa buhay. Habang nakatayo sa malamig na pasilyo ng ospital, ang isipan niya ay naglalakbay, desperadong naghahanap ng solusyon.
At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na kasintunog ng kapangyarihan at ng kanyang kahihiyan. Valderrama. Ang pamilyang kumutya sa kanya. Ang pamilyang tumapak sa kanyang pagkatao. Ngunit sila rin ang pamilyang may kakayahang iligtas ang kanyang ina. Ang dugo ni Don Ricardo ay nananalaytay sa kanyang mga ugat, kahit pa ito ay isang bagay na kinamumuhian ng buong pamilya Valderrama. May karapatan ba siya, kahit katiting lang? Ang alaala ng mapanghamak na ngisi ni Anton at ang mga salitang ibasura ay bumalik sa kanya. Napapikit siya. Ang kanyang pride, ang kanyang dignidad, wala na itong halaga ngayon. Ang buhay ni Nanay Lorna ang nakataya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong sinaksak ang kanyang buong pagkatao. Lulunukin niya ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Magmamakaawa siya. Mabilis siyang bumalik sa Valderrama Tower. Ang building na kanina lang ay lugar ng kanyang pagtatrabaho at pagdurusa ay ngayon ay naging isang tore ng kanyang huling pag-asa. Dire-diretso siyang pumasok, hindi na pinansin ang tingin ng mga gwardiya na nagtataka kung bakit siya bumalik. Sumakay siya sa elevator patungo sa penthouse, kung saan matatagpuan ang opisina ng kasalukuyang si Doña Imelda Valderrama, ang kapatid ni Don Ricardo. Bawat palapag na kanyang dinadaanan pataas ay parang pagbawas sa kanyang pagkatao. Hinarang siya ng sekretarya sa labas ng opisina. "Excuse me, miss. Do you have an appointment with Ma'am Imelda?" Tanong nito, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, halata ang pagkamuhi sa kanyang itsura. "Kailangan ko siyang makausap. Importante. Tungkol ito sa buhay ng nanay ko," pakiusap ni Althea. "I'm sorry, Ma'am Imelda is very busy. You can't just barge in here," sabi ng sekretarya, haharangin sana siya. Ngunit hindi na napigilan si Althea. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi niya akalaing mayroon siya. Nilampasan niya ang sekretarya at walang katok-katok na binuksan ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang opisina ay malawak at malamig. Nakaupo sa isang malaking silyang parang trono sa likod ng isang mesa na kasing laki ng kanyang buong sala si Doña Imelda. Isang babaeng may edad na, ngunit ang tindig ay matigas at ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Nang makita siya nito, ang bahagyang pagkairita sa mukha nito ay napalitan ng purong pagkamuhi. "Anong ginagawa ng basura dito?" tanong ni Doña Imelda, ang boses ay kalmado ngunit puno ng kamandag. Hindi pinansin ni Althea ang insulto. Lumakad siya palapit sa mesa, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa harapan ng babae, ang lahat ng kanyang lakas ay biglang nawala. Napaluhod siya. "Ma'am Imelda, parang awan niyo na po," nagsimula si Althea. Ang mga salita ay nanginginig at basag. "Ang nanay ko po si Lorna, nasa ospital po siya. Mamamatay po siya kapag hindi na operahan. Pakiusap po, tulungan niyo po kami." Tinitigan lang siya ni Doña Imelda, walang mababakas na emosyon sa mukha. Para itong isang reynang bato na nakatingin sa isang pulubi. "At bakit ko naman gagawin iyon?" tanong nito. "Anong karapatan mo humingi ng tulong sa akin? Dugo at laman niyo pa rin po ako, anak po ako ni Kuya Ricardo." Halos pabulong na sabi ni Althea, ang mga luha ay muling tumutulo sa sahig. Sa pagkarinig ng pangalan ng kapatid, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Tumayo ito at dahan-dahang umikot sa mesa, hanggang sa tumayo ito sa mismong harapan ni Althea, nakatingin sa kanya mula sa itaas. "Dugo. Ang dugong tulad ng sayo ay isang mansa sa pangalan ng pamilya Valderrama," sabi nito, bawat salita ay parang suntok. "Ang ina mo ay isang ahas na nanuklaw sa kapatid ko. At ikaw ang kamandag na bunga ng kasalanang iyon. Hindi ka Valderrama. At kahit isang kusing mula sa yaman ng pamilyang ito ay hindi mapupunta sa marumi mong mga kamay." Pagkasabi noon, kumuha si Doña Imelda ng isang maliit na fadyo ng pera mula sa kanyang drawer. Hindi ito makapal. Puro tig-100 piso. At sa isang kilos na puno ng paghamak, ibinato niya ang pera sa mukha ni Althea. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa sahig sa paligid niya. "Ayan," sabi ng matanda. "Iyan ang halaga ninyo. Sapat na siguro iyan para sa pamasahe mo pabalik sa impyernong pinanggalingan mo." Security. Palabasin ang babaeng ito. 2 malalaking security guard ang pumasok at walang awang hinawakan si Althea sa magkabilang braso.
Hinila nila siya patayo at kinalagkad palabas ng opisina, habang ang sekretarya at si Doña Imelda ay nakatingin lang, ang mga mukha ay puno ng tagumpay. Nang makalabas sila ng opisina, binitiwan siya ng mga gwardiya sa pasilyo. Bumagsak si Alfea sa sahig. Doon, sa gitna ng hallway na dati niyang nililinis, siya ay humagulgol. Hindi na tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at puno ng sakit na pag-iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa, lahat ay dinurog at itinapon na parang basura. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Wala na. Wala nang pag-asa. Paano na si nanay? Habang siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang pares na makintab at itim na sapatos na katad ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang luhaang mga mata. Isang puting panyo ang inilahad sa kanya. Ang lalaking may-ari nito ay ang seryosong lalaki na nakita niya sa pasilyo kanina. Ang mga mata nito, na dati tila galit, ay ngayon ay puno ng isang emosyong hindi niya maintindihan, isang halo ng awa at pag-aalala. Miss, sabi ng lalaki sa isang mahinahon at malalim na boses, okay ka lang. Pinanood ni Marco de Leon ang lahat mula sa dulo ng pasilyo. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa loob ng manggas ng kanyang barong. Nakita niya ang pagdating ni Alfea, ang desperasyon sa mga mata nito, ang pagmamadali sa bawat hakbang. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Doña Imelda, bawat isa ay parang lasong dahan-dahang pumapatay. At nasaksihan niya ang pinakamasakit sa lahat, ang paghagis ng pera, ang pagkalagkad kay Alfea na parang isang hayop. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, patungo sa kanyang lalamunan. Galit sa kawalang katarungan. Galit sa kalupitan ng mga Valderrama. Galit sa sarili niya dahil sa matagal na pananahimik. Sa loob ng 2 taon, ginampanan niya ang papel ng isang simpleng mid-level manager sa Valderrama Group. Isang tahimik na tagamasid. Ngunit ang totoo, ang bawat araw na ginugol niya sa kumpanyang iyon ay isang misyon. Isang pangakong binitiwan niya sa kanyang ama, at isang pangakong ipinarating ng kanyang ama mula sa isang taong matagal nang pumanaw. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Umuulan noon at nasa loob sila ng library ng kanilang bahay. Ang kanyang ama, si Attorney David De Leon, isang matikas at respetadong abogado, ay ibinigay sa kanya ang isang makapal na folder. Marco, anak, sabi nito, ang boses ay seryoso. May habilin sa akin ang matalik kong kaibigan bago siya pumanaw. Si Ricardo Valderrama. Napatingin si Marco sa ama. Kilala niya si Don Ricardo bilang isang mabuti at marangal na tao, malayo sa imahe ng kanyang kapatid na si Imelda. May isang anak si Ricardo sa babaeng tunay niyang minahal, patuloy ng kanyang ama. Isang anak na hindi niya maipakilala sa mundo dahil alam niyang dudurugin ito ng sarili niyang pamilya. Itinago niya sila para protektahan. Ang pangalan ng bata ay Alfea. Binuksan ng ama niya ang folder. Sa loob nito ay mga litrato ng isang batang babae na may malalaking mata at isang matamis na ngiti, kasama ang isang magandang babae. At sa tabi noon, isang dokumento. Bago mamatay si Ricardo, gumawa siya ng huling testamento. Idineklara niyang si Alfea ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ang katotohanan. Masyadong malakas at walang puso si Imelda. Ang habilin niya sa akin ay ingatan ang dokumentong ito at bantayan ang kanyang anak hanggang sa dumating ang araw na kaya na nitong ipaglaban ang sarili niya. Tumingin ang ama niya ng diretso sa kanyang mga mata. Marco, hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Matanda na ako. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Pumasok ka sa kumpanya. Huwag kang magpapakilala. Maging mata at tainga ka para sa akin. Bantayan mo siya para kay Don Ricardo. Iyon ang pangakong binitawan ni Marco. Isang pangakong sinubok ang kanyang pasensya araw-araw habang pinapanood niya ang paghihirap ni Alfea mula sa malayo. Nakita niya ang bawat pang-aalipusta ni Anton, bawat mapanghamak na tingin ng mga empleyado. At sa bawat pagkakataon, kinailangan niyang pigilan ang sarili niyang sumugod at ipagtanggol ito. Hindi pa ito ang tamang oras, paalala niya sa sarili. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon.
Ngunit ang eksena kanina sa opisina ni Doña Imelda, iyon na ang huling patak. Ang pagmamakaawa ni Althea para sa buhay ng ina nito ay sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa mana o sa pangalan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Tungkol sa isang inosenteng babae na dinudurog ng isang sistema na dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Tapos na ang paghihintay. Panahon na para kumilos. Nang makita niyang kinaladkad na ng mga gwardya si Althea, mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang sariling opisina. Binuksan niya ang kanyang personal na laptop at pumasok sa kanyang online banking account. Nang walang pag-aalinlangan, nag-withdraw siya ng malaking halaga, isang halagang alam niyang sapat para sa anumang operasyong kailangan ni Aling Lorna. Hindi ito galing sa pondo ng mga Valderrama, kundi mula sa sarili niyang ipon. Isang bagay na kaya niyang gawin nang hindi nabubunyag ang kanyang tunay na misyon. Inilagay niya ang pera sa isang simpleng brown envelope, walang pangalan, walang anumang marka. Pagkatapos, bumalik siya sa pasilyo. Nakita niya si Althea, nakaluhod pa rin sa sahig, isang larawan ng ganap na pagkawasak. Ang puso niya ay parang piniga. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay maingat, ayaw niya itong takutin. Inilahad niya ang kanyang panyo. "Miss," sabi niya, "okay ka lang?" Nag-angat ng tingin si Althea. Ang mga mata nito, namumugto at puno ng sakit, ay tumusok sa kanyang kaluluwa. Saglit itong natigilan, tila nagulat na may isang taong lumapit sa kanya. Dahan-dahan nitong kinuha ang panyo. "Salamat," sabi nito sa basag na boses, bago mabilis na tumayo at naglakad palayo, ang mga balikat ay nanginginig pa rin. Ni hindi man lang ito lumingon pabalik. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa elevator. Alam niyang uwi ito o babalik sa ospital, ang isipan ay gulong-gulo. Habang abala ang mga tao sa paligid at walang nakatingin, mabilis ngunit maingat niyang sinundan ang direksyon kung saan ito nagpunta. Nakita niya ang shoulder bag ni Althea na bahagyang nakabukas dahil sa pagmamadali nito. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos, habang nagkukunwaring may kinukuha sa sahig, maingat niyang isinilid ang envelope sa loob ng bag nito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at bumalik sa kanyang opisina, na para bang walang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. "Dad," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Kailangan na nating kumilos." "Anong nangyari, Marco?" tanong ni Attorney De Leon, maririnig ang pag-aalala sa boses nito. Ikinuwento ni Marco ang lahat, ang pagmamakaawa ni Althea, ang kalupitan ni Doña Imelda, ang kritikal na kondisyon ni Aling Lorna. Isang mahabang katahimikan ang namagitan bago sumagot ang kanyang ama. "Kung ganoon, wala na tayong pagpipilian. Ngunit kailangan pa rin nating maging maingat. Marco, ang unang hakbang ay siguraduhing ligtas si Aling Lorna." "Ginawa mo na ba?" "Yes, Dad. I handled the financial part, anonymously. Pero hindi ito ang permanenteng solusyon. Kapag nalaman ito ng mga Valderrama, gagamitin nila ito laban sa kanya." "Tama ka," sabi ng ama niya. "Ang kailangan natin ay isang bagay na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Isang bagay na hindi nila matitinag." Napatingin si Marco sa bintana, sa view ng syudad mula sa kanyang opisina. "Ang testamento, Dad." "Hindi pa," mabilis na sagot ng ama niya. "Masyadong maaga. Dudurugin nila ang bata. Ang kailangan natin ay mas maliit na bagay muna. Isang bagay na magsisimula ng lahat. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng pag-asa at magpapatunay na hindi siya nag-iisa." Nag-isip si Marco. Ano ang isang bagay na maliit ngunit makabuluhan? Isang bagay na mag-ugnay kay Althea sa kanyang nakaraan ang hindi direktang inilalantad ang buong katotohanan. At naalala niya. Sa loob ng folder na ibinigay sa kanya ng ama, bukod sa testamento, may mga personal na gamit si Don Ricardo. Mga lumang sulat, mga litrato at isang luma at kalawangin na susi. Isang susi na ayon sa ama niya ay para sa isang maliit na bowl, kung saan itinatago ni Aling Lorna ang lahat ng alaala niya, kasama si Don Ricardo. "Dad," sabi ni Marco, isang ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. "I think I know what to do." Isinilid din niya ang susi sa loob ng envelope na mailamang pera.
Isang susi na hindi lang magbubukas ng isang bowl, kundi magbubukas din ng pinto sa nakaraan. Isang nakaraan na magbibigay kay Althea ng lakas para harapin ang hinaharap. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Iniisip niya si Althea. Natanggap na kaya niya ang pera? Ano ang gagawin niya? Sana lang ay huwag itong matakot. Sana ay gamitin niya ito. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Nagpanggap siyang abala sa trabaho, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nakatuon sa anumang balita tungkol kay Althea. Inaasahan niyang hindi ito papasok at tama siya. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa isang kontak niya sa ospital, isang nurse na binayaran niya para magmanman. Sir Marco, sabi ng nurse. Nabayaran na po ang full amount para sa operasyon ni Lorna Santos kaninang umaga. Ang nagbayad po ay ang anak niyang si Althea. Successful po ang operasyon. Nagpapahinga na po ngayon ang pasyente. Nakahinga ng maluwag si Marco. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagtagumpay ang unang hakbang. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang mahabang laban. Ang pera ay nagligtas sa buhay, ngunit ang susi ang magsisimula ng digmaan. Ang pakiramdam ng pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang malaking katanungan. Saan nanggaling ang perang ito? Habang pauwi mula sa ospital, matapos marinig na stable na ang kondisyon ng kanyang ina, hinigpitan ni Althea ang hawak sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang brown envelope. Hindi ito galing kay Doña Imelda, ang halagang ibinato nito sa kanya ay katiting kumpara sa laman ng envelope. Imposibleng may nagkamali lang. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat sa labas, para kay Althea Santos. Isang tao ang nagbigay nito sa kanya. Isang taong alam ang kanyang sitwasyon. Pero sino? Ang tanging taong nakausap niya sa gitna ng kanyang paghihinagpis ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo. Ang manager na may seryosong mukha. Siya kaya? Ngunit bakit? Ano ang motibo nito? Pagdating sa ospital kinabukasan, dala ang bagong pag-asa, hinarap niya ang cashier. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang pera mula sa envelope. Halos hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ito. Bawat piraso ng pera ay parang isang himala. Bayad na po lahat para sa operasyon ni Lorna Santos, sabi ng babae sa cashier habang binibigyan siya ng resibo. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming oras ay biglang gumaan. Nagpasalamat siya sa Diyos at sa kung sino mang misteryosong anghel na nagpadala ng tulong na ito. Nang bisitahin niya ang kanyang ina sa recovery room, payapa itong natutulog. Ang mga doktor ay nagsabing matagumpay ang operasyon. Kailangan na lang nitong magpalakas. Habang pinagmamasdan ang dibdib ng ina na marahang tumataas baba, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay para kumuha ng mga gamit, doon lang niya napansin ang isang bagay na kasama ng pera sa loob ng envelope. Isang luma at bahagyang kinalawang na susi. Maliit lang ito, simple at mukhang napakatagal na. Tinitigan niya ito, pinapaikot-ikot sa kanyang mga daliri. Hindi ito pamilyar sa kanya. Hindi ito susi ng kanilang bahay o ng anumang locker sa trabaho. Dala ng kuryosidad, sinimulan niyang subukan ang susi sa lahat ng bagay sa kanilang bahay na maaaring paggamitan nito. Sinubukan niya sa lumang aparador, sa maliit na kahon ng alahas ng ina, sa drawer ng lamesa. Ngunit wala. Lahat ay bigo. Nang mapagod na siya, umupo siya sa kama ng kanyang ina. Ang amoy ni Nanay Lorna ay naiwan pa rin sa unan at niyakap niya ito. Habang nakaupo, ang kanyang mga mata ay napadpad sa ilalim ng kama. May isang lumang bowl na gawa sa kahoy, ang bowl na laging sinasabi ng kanyang ina na puno ng mga lumang gamit na ayaw nitong itapon. Hindi niya ito pinapansin noon. Ngunit ngayon, parang may kung anong nagtulak sa kanya na silipin ito. Hinilan niya ang bowl. Maalikabok ito at mabigat. At sa gitna nito, may isang maliit na kandado. Kasing luma ng susi na hawak niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang isinaksak ang susi sa keyhole. Sa isang marahang pagpihit, narinig niya ang isang mahinang kiklik, isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng silid at sa pader na nakapalibot sa kanyang nakaraan. Nag-alinlangan siya sandali.
Karapatan ba niyang buksan ito? Ito ang mga sikreto ng kanyang ina. Ngunit ang susi ay ipinadala sa kanya. Para bang ang tadhana na mismo ang nagsasabing kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip ng bowl. Isang amoy ng lumang papel at ng natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakasalansan ang ilang mga bagay. Sa ibabaw ng lahat ay isang bungkos ng mga litrato, ang kulay ay medyo kupas na. Kinuha niya ang unang litrato. Isang masayang-masaya at napakabatang Lorna ang nakangiti sa kamera, ang buhok nito ay nililipad ng hangin sa isang tabing dagat. At sa tabi nito, isang lalaki. Nakilala agad ni Althea ang mukha, mula sa iisang larawan na nakasabit sa hallway ng mga Valderrama, ngunit ibang-iba ito. Si Don Ricardo Valderrama. Ngunit hindi ito ang strikto at formal na sihi na nasa larawan. Sa litratong ito, siya ay nakangiti. Isang ngiting totoo, mainit at abot hanggang sa mga mata. At ang mga matang iyon ay nakatitig lamang sa kanyang ina na parabang ito ang buong mundo niya. Kinuha niya ang isa pang litrato. Nakaupo sila sa isang bench sa parke, naghahati sa isang maliit na supot ng mani. Simple. Normal. Masaya. Hindi ito ang larawan ng isang makapangyarihang bilyonaryo at ng kanyang kerida. Ito ang larawan ng dalawang taong nagmamahalan. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang buong buhay niya, ang kwentong ipinamukha sa kanya ay isang kwento ng kahihiyan. Na ang ina niya ay isang babaeng sumira ng pamilya, at siya ang bunga ng isang pagkakamali. Ngunit ang mga litratong ito nagsasabi sila ng ibang kwento. Sa ilalim ng mga litrato may isang nakatuping sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuklat niya ito. Ang sulat kamay ay elegante ngunit may bahid ng pagmamadali. Aking tanging mahal, Lorna, basa niya sa panimula. Agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi Lorna T lang. Aking tanging mahal. Isinusulat ko ito habang pinagmamasdan kita mula sa bintana, dinidiligan ang mga rosas na itinanim natin. Napapangiti ako sa tuwing naiisip ko na sa loob ng ilang buwan, dalawa ng puso ang mamahali ng mga bulaklak na iyan, ang sayo at ang sa magiging anak natin. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ng kapatid kong si Imelda. Ang inggit ay isang lason at matagal nang nalason ang puso niya. Ang mahalaga ay tayong dalawa. Tayo at ang pamilyang bubuin natin malayo sa kanila. May mga araw na gusto ko nang iwan ang lahat ng ito, ang pangalan, ang kumpanya, ang responsibilidad, at tumakas kasama ka. Mabuhay ng simple. Mabuhay ng payapa. Ngunit kailangan kong ayusin ang lahat para sa kinabukasan ng ating anak. Kailangan kong siguraduhin na makukuha niya ang lahat ng nararapat para sa kanya. Na hindi niya mararanasan ang sakit ng panghuhusga na dinaranas mo ngayon dahil sa akin. Pangako, mahal ko. Aayusin ko ang lahat. Konting tiis na lang. Para sa iyo at para sa ating munting anghel, ang aking Althea. Doon natapos ang sulat. Bigla. Walang pirma. Tila hindi natapos. Niyakap ni Althea ang sulat sa kanyang dibdib, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang ama. Hindi siya inabandona. Mahal siya nito. Mahal nito ang kanyang ina. Ipinaglalaban sila nito sa paraang alam niya. Ang lahat ng pagtitiis ni Nana Lorna, ang lahat ng pananahimik nito, ay hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pag-ibig at pag-unawa. Sa isang iglap, nagbago ang lahat para kay Althea. Ang bigat ng pagiging anak sa labas ay napalitan ng isang kakaibang bigat, ang bigat ng katotohanang hindi niya alam. Hindi siya isang pagkakamali. Siya ay isang pangako. Isinara niyang muli ang bowl, maingat na ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang dating Althea na laging nakayuko. Samantala, sa tuktok ng Valderrama Tower, naglalakad ng pabalik-balik si Anton Valderrama sa loob ng kanyang malawak na opisina, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Anong ibig mong sabihin na hindi ninyo matrace? Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya. Isang hamak na janitress, saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera para sa operasyon? Imbestigahan ninyong mabuti. Ibinaba niya ang tawag ng may pagkadismaya. Hindi niya matanggap na ang babaeng tinawag niyang i-basura
ay biglang nagkaroon ng kakayahang lampasan ang isang problemang dapat sana iluluhod sa kanya. May tumutulong dito. At kailangan niyang malaman kung sino. Ito ay isang banta sa kanyang posisyon, sa kanyang hinaharap. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para matanggal ang problema sa kanyang harapan. Pindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Papasukin mo dito si Mang Rodi ng maintenance, utos niya sa kanyang sekretarya. Ilang sandali pa, isang matandang janitor ang pumasok, nakayuko at halatang kinakabahan. Inilapag ni Anton ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Mang Rodi, sabi niya sa isang malamig at mapaglarong boses. May ipapagawa ako sa'yo. Isang simpleng-simple lang na trabaho. Itinuro niya ang folder. Itong kontrata na to, ilagay mo sa locker ni Alfea Santos. Siguraduhin mong walang sinumang makakakita sa'yo. Pagkatapos, ako na ang bahala sa lahat. At huwag kang mag-alala, may malaking bonus ka mula sa akin. Nangatog ang tuhod ng matanda, ngunit sa takot at sa pangangailangan sa pera, dahan-dahan itong tumango. Kinuha nito ang folder, ang kamay ay nanginginig. Ang bitag ay naihanda na. May ibang Alfea na pumasok sa Valderrama Tower kinabukasan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko, na ang mga mata ay laging nakatutok sa sahig na kanyang nililinis. Ngayon, bagamat suot pa rin niya ang asul na uniforme, may kaibahan sa kanyang tindig. Mas tuwid ang kanyang likod. Mas mataas ng kaunti ang kanyang baba. At ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ang pagod, ay may bagong kislap, isang kislap ng katotohanang natuklasan niya sa loob ng isang lumang baul. Hindi na siya isang pagkakamali. Siya ay isang pangako. Habang tinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis sa malawak na pasilyo, hindi na niya iniiwasan ang tingin ng mga empleyado. Tinitingnan niya sila pabalik, hindi nang hahamon, kundi nagsasabing, nandito ako. Ang bawat pagpahid niya ng basahan, bawat pagpulot ng basura, ay may bagong kahulugan. Ginagawa niya ito para sa kanyang ina. Ginagawa niya ito pansamantala, hanggang sa dumating ang araw na mabibigyan niya ng hustisya ang pangalan nilang dalawa. Ang isipan niya ay nasa paggaling ni Nana Elorna. Sa bawat sahod niya, mag-ipon siya para sa mas magandang buhay para sa kanila. Isang maliit na bahay na hindi nila inuupahan. Isang hardin kung saan makakapagtanim muli ng rosas ang kanyang ina. Ang mga pangarap na dati napakalayo ay ngayon tila abot kamay na. Alvea. Napalingon siya. Si Mang Rodi, ang pinakamatandang janitor sa kanilang grupo, ang tumawag sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso sa kanya, at ang mga kamay nito na maihawak na walis ay bahagyang nanginginig. "O, Mang Rodi, bakit po?" tanong ni Alfea, may ngiti sa labi. Pinapatawag ka raw ng head ng security. May kukunin lang daw sa locker mo, utal na sabi ng matanda, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo na parang may hinahabol. Nagtaka si Alfea. Bakit siya ipapatawag ng security? Wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit sumunod na lang siya, iniwan ang kanyang cart sa isang tabi. Baka tungkol lang sa bagong o uniforme. Pagdating niya sa locker area ng mga empleyado, 2 gwardiya ang naghihintay sa kanya. Ang mga mukha nito ay seryoso at hindi mababasa. Miss Alfea Santos, tanong ng isa, ang pangalan ay Reyes sa kanyang name-plate. Ako nga po, sagot ni Alfea. Ano po iyon? May report na natanggap ang opisina tungkol sa isang nawawalang dokumento, sabi ng gwardiya. Isang confidential na kontrata mula sa opisina ni Sir Anton Valderrama. Routine check lang po ito, miss. Pwede po ba naming buksan ang locker ninyo? Biglang kinabahan si Alfea. Ang pagbanggit sa pangalan ni Anton ay nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Locker ko po. Bakit po sa akin? Standard procedure lang po, miss, sabi ng isa pang gwardiya, mas matigas ang boses. Kung wala kang itinatago, wala kang dapat ikatakot. Wala sa loob na tumango si Alfea. Alam niyang wala siyang kasalanan. Binuksan niya ang kanyang locker. Sa loob, nandoon ang kanyang maliit na bag, isang bote ng tubig, at isang nakatuping payong. Ipinasok ng gwardyang si Reyes ang kanyang kamay at sinimulang kapain ang loob. Inangat nito ang bag ni Alfea. At sa ilalim nito, may isang makapal na folder na kulay brown, isang folder na sigurado si Alfea na wala roon kaninang umaga.
Ano ito? Tanong ng gwardiya habang inilalabas ang folder. Binuklat nito ang takip at sa ibabaw ng mga papel ay malinaw na nakasulat, Valderrama sa Ito Corp. Joint Venture, Confidential. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Teka, hindi po sa akin yan. Wala po akong kinalaman dyan. Talaga ba? Isang pamilyar at mapanghamak na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan si Anton Valderrama, kasama ang ilang empleyado na halatang dinala niya para manood. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa peking galit, ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay hindi maitago. Sabi ko na nga ba, sabi ni Anton, lumalapit sa kanila. Isang magnanakaw. Hindi lang pala pera ang kayang bilhin ng katawan, pati pala mga sekreto ng kumpanya. Hindi totoo yan, sigaw ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa gulat at galit. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sinet up niyo ako. Tumawa si Anton. Isang tawang nakakainsulto. Sinet up? Bakit naman kita ay set up? Ano ka ba? Isang hamak na basurera na biglang nagkapera para sa operasyon ng ina niya. Saan mo kinuha ang pera, ha, Althea? Siguro ibinenta mo na ang kontratang ito sa mga kalaban natin. Ang mga salita ay parang mga suntok na tumama kay Althea. Ang mga nanonood ay nagbubulungan. Ang kahihiyan ay bumabalik, mas matindi pa kaysa dati. Sir Anton, positibo po. Ito ang nawawalang dokumento, sabi ng gwardiya, iniabot ang folder kay Anton. Anong sinasabi ko sa inyo, sabi ni Anton sa lahat. Mana-mana lang yan. Kung ang ina niya kayang magnakaw ng tao, siya naman, dokumento lang. Iyan ang lahi nila. Mga magnanakaw. Walang hiya ka, hindi na napigilan ni Althea ang isigaw. Ang alaala ng sulat ng kanyang ama, ang mga salitang ki aking tanging mahal, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Malinis ang pangalan ng nanay ko. At malinis ang konsensya ko. Patunayan mo, hamon ni Anton, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Tumawag na kayo ng pulis. Ipakulong ang babaeng yan. 2 pulis na nakaantabay na pala sa labas ang pumasok. Ang puso ni Althea ay parang babagsak sa kanyang tiyan. Pulis? Kukulungin siya. Paano na si nanay? Lumapit ang isang pulis sa kanya, hawak ang isang posas. Ang metalikong tunog ng pagbukas nito ay ang nakakatakot na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tulong, ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang nakita lang niya ay mga matang mapanghusga, mga ngiting mapanukso, at ang nagtatagumpay na mukha ni Anton Valderrama. Wala na. Ito na ang katapusan niya. Ikinakasa na ng pulis ang posas sa kanyang pulso. Napapikit si Althea, handa nang tanggapin ang kanyang malagim na kapalaran. Sandali lang. Isang kalmado ngunit may otoridad na boses ang pumutol sa tensyon. Napamulat ang lahat. Nakatayo sa may pintuan ang manager na nagbigay sa kanya ng panyo. Si Marco De Leon. Seryoso ang kanyang mukha at hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nakatutok sa kanila. Anong kailangan mo, De Leon? Inis na tanong ni Anton. Huwag kang makialam dito. Hindi pinansin ni Marco si Anton. Tumingin siya ng diretso sa mga pulis. Mga sir, sabi niya sa matatag na boses. Bago ninyo siya pusasan, mayroon akong video na gusto ninyong makita. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Marco ang pagbabago ng mga ekspresyon sa silid. Ang pagtataka ng mga pulis. Ang nagbabantang tingin ni Anton. At ang mukha ni Althea, isang perpektong halo ng pagkalito at isang maliit, namumuong pag-asa. Ito na. Ang sandaling matagal niyang hinintay. Ang unang hakbang sa labas ng mga anino. Anong video ang pinagsasabi mo, De Leon? Aroganteng tanong ni Anton, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag mong guluhin ang investigasyon ng mga pulis. Hindi gumalaw si Marco. Itinaas niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nakatutok sa gitna ng grupo. Isang video na kuha ng isang security camera na hindi ninyo alam na naka-install malapit sa locker area na ito, kalmadong paliwanag niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat, at may bigat ito na pumigil sa sinumang gustong sumabat.
Kuha ito kaninang umaga lang. Pinindot niya ang play. Isang tahimik na video ang lumabas sa screen. Malinaw ang kuha. Ang pasilyo ay walang tao. Pagkatapos ng ilang segundo, isang pamilyar na tao ang pumasok sa frame, palihim na tumitingin sa kaliwat kanan. Si Mang Roddy, ang matandang janitor. Sa video, kitang-kita kung paano nito binuksan ng bahagya ang locker ni Althea, at mabilis na isinilid ang brown folder sa ilalim ng bag nito. Pagkatapos, mabilis itong umalis. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Althea, napatingin siya kay Mang Roddy na nasa gilid at namumutla na. Si Anton naman, ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Ang dating kayabangan ay napalitan ng purong gulat at takot. Ay impossible. Dr. Dian. Peking video yan, sigaw ni Anton, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kasinungalingan. Hindi na kinaya ni Mang Roddy ang pressure. Bigla itong napaluhod sa sahig, umiiyak. Patawarin niyo po ako, Ma'am Althea. Patawad po. Inutusan lang po ako ni Sir Anton. Kailangan ko lang po ng pera para sa gamot ng apo ko. Ang pag-amin na iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Anton. Ang mga bulungan ay naging hayagang usapan. Ang mga matang dating mapanghusga kay Althea ay ngayon ay nakatutok na kay Anton ng may pagkamuhi. Binalingan ni Marco ang mga pulis. Mga sir, sa tingin ko, malinaw na kung sino ang biktima at kung sino ang dapat imbestigahan dito. Walang nagawa ang mga pulis kundi tanggalin ang kanilang atensyon kay Althea. Lumapit sila kay Anton. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagtanggi ni Anton, ang pag-iyak ni Mang Roddy, ang pag-utos ng mga pulis, isang bagay lang ang nakita ni Marco, si Althea. Nakatayo lang ito sa gitna ng lahat, tulala. Ang kanyang isipan ay tila sinusubukang intindihin ang sunod-sunod na pangyayari. Mula sa bingit ng pagkakakulong, bigla siyang naging biktima ng isang malupit na setup. Nilapitan siya ni Marco. Halika na, mahinang sabi niya. Hinawakan niya ito ng bahagya sa braso para igya palabas ng silid. Umalis na tayo dito. Parang isang robot na sumunod si Althea. Naglakad sila palayo sa kaguluhan, iniwan ang isang nasisirang reputasyon ni Anton Valderrama. Walang nagsalita sa kanila habang tinatahak nila ang pasilyo at sumasakay sa elevator. Nang makarating sila sa parking lot, pinagbuksan siya ni Marco ng pinto ng isang simpleng itim na kotse. Nang nasa loob na sila at nagsimula ng umandar ang sasakyan, doon lang nagsalitang muli si Althea. Sino ka ba talaga? Tanong niya, ang boses ay mahina at puno ng pagkalito. Bakit mo to ginagawa? Ang pera ang susi ang video, ikaw ba lahat yon? Tumingin si Marco sa kanya saglit bago ibinalik ang tingin sa daan. Ang pangalan ko ay Marco de Leon. At ako ang nag-iwan ng pera at ng susi. At ako ang naglagay ng kamera. Ginagawa ko ito dahil may ipinangako ako. Kanino? Anong pangako? Malalaman mo rin, sagot ni Marco. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan masasagot ang lahat ng tanong mo. Ang biyahe ay tahimik. Si Althea ay hindi na nagsalita, abala sa pagproseso ng lahat. Si Marco naman ay nakatutok sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa misyong kanyang ginagampanan. Ito na ang pinakadelikadong bahagi. Huminto sila sa harap ng isang mataas na gusali sa Makati. Sa entrance, nakasulat ang mga salitang, Leilion & Associates Nagdi Firm. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Isang law firm. Halika, sabi ni Marco, pinagbuksan siyang muli ng pinto. Sa loob, sinalubong sila ng isang babae at dinala sila sa isang malaking opisina sa dulo. Pagpasok nila, isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata at marangal na tindig ang tumayo mula sa kanyang silya para salubungin sila. Mayroon itong ngiti na nagpapaalala kay Althea ng init ng ngiti ni Don Ricardo sa mga lumang litrato. Althea, sabi ng matanda, ang boses ay malumanay. Nagagalak akong makilala ka sa wakas. Ako si Attorney David De Leon. Ama ni Marco. Lalong naguluhan si Althea. Umupo siya sa silyang inalok sa kanya, habang si Marco ay tumayo sa likod niya na parang isang bantay. Attorney. Sir, hindi ko po maintindihan, sabi ni Althea. Alam ko, Hija, sabi ni Attorney De Leon. Nandito kami para ipaliwanag ang lahat.
Ako ang personal na abogado at matalik na kaibigan ng iyong ama, si Ricardo Valderrama. Napasinghap si Althea. Bago siya pumanaw, patuloy ng abogado, may isang napakahalagang bagay siyang ipinagkatiwala sa akin. Alam niyang kapag nawala siya, gagawin ng kapatid niyang si Imelda ang lahat para itago ang katotohanan at agawin ang nararapat para sa iyo. Kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ka. Tumayo si Attorney De Leon at lumapit sa isang malaking bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Pinihit niya ang kombinasyon at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal at selyadong dokumento. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ni Althea. Ito ang huli at tunay na testamento ni Don Ricardo Valderrama. Nakatitig lang si Althea sa dokumento, hindi makapaniwala. Ang trabaho ni Marco sa kumpanya ay hindi nagkataon lang, paliwanag ni Attorney De Leon. Inutusan ko siyang magmanman at bantayan ka, para siguraduhing ligtas ka hanggang sa dumating ang tamang panahon. At sa tingin ko, Althea, ngayon na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang inaabot ang dokumento. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay lumabo dahil sa mga luhang namumuo habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa legal na papel. Mga salitang nagsasabing siya, si Althea Lorna Santos, ang nag-iisa at legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian, kumpanya at pangalan ng mga Valderrama. Hindi siya anak sa labas. Siya ang tunay na tagapagmana. Nabitawan niya ang papel. Napasubsob siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak, isang pag-iyak na hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang biglang bumagsak sa kanya. Si Marco ay lumapit at marahang hinaplos ang kanyang likod. Nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Doña Imelda Valderrama, ang mukha ay kulay pula sa galit, at sa likod niya ay si Anton na may pasa sa pisngi. Tinitigan ni Doña Imelda si Althea, pagkatapos ay ang dokumento sa mesa, at pagkatapos ay si Attorney De Leon. Isang peking dokumento, dumagundong ang boses niya sa buong silid, puno ng kamandag. Huwag kang mangarap, bata. Ang mga salitang ipeking dokumento ay parang kulog na dumagundong sa loob ng opisina, ngunit para kay Althea, ang epekto nito ay iba. Hindi na siya ang babaeng madaling matitinag. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang baluting bakal na ngayon ay nakapalibot sa kanyang puso. Bago pa man siya makasagot, si Attorney David De Leon na ang humakbang paharap, ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit hindi matitinag, na para bang isang pader na hindi kayang gibain ng anumang sigaw. Doña Imelda, bati niya sa isang formal na tono. Ang testamentong ito ay legal at dumaan sa tamang proseso. Ang pirma ng kapatid mo ay na-verify, at mayroon kaming sapat na ebidensya para patunayan ang pagiging tunay nito sa korte. Tumawa si Doña Imelda, isang tawang walang kagalakan. Isang abogado na kasabwat ng isang gold digger. David, akala ko pa naman ay may dangal ka. Malinaw na pinilit ninyo ang kapatid ko na pirmahan iyan noong mga panahong mahina na ang kanyang pag-iisip. Hindi po totoo yan, biglang sabi ni Althea. Nagulat ang lahat, pati na siya mismo, sa lakas ng kanyang boses. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Doña Imelda ng diretso sa mga mata, walang bakas ng takot. Ang ama ko ay isang matalinong tao. At mahal niya ang nanay ko. Hindi niya na mababago ang katotohanang iyon. Natigilan si Doña Imelda sa kanyang katapangan. Ngunit sandali lang iyon. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng galit. Wala kang mapapatunayan, bata. Durugin man natin ang isa't isa sa korte, sisiguraduhin kong sa dulo, ikaw at ang alaala ng ina mong mang-aagaw ang dudurugin. Pagkasabi noon, tumalikod ito at nagmarch sa palabas, kasunod ang nabiglang si Anton. Ang kanilang pag-alis ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan. Napaupo si Althea, ang lakas ay biglang nawala. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Simula pa lang ito, Althea, sabi ni Attorney De Leon, umupo sa tapat niya. Magiging marumi ang laban na ito. Handa ka ba? Bago sumagot si Althea, may isa pang bagay na kinuha ang abogado mula sa safe. Isang selyadong sobre. Ito, bukod sa testamento, may isa pang bagay na ipinagkatiwala sa akin ang iyong ama. Isang personal na sulat para sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang tinatanggap ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar,
pareho sa hindi natapos na sulat na nakita niya sa bowl. Aking pinakamamahal na Althea, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. At nangangahulugan din na sapat na ang iyong lakas para harapin ang katotohanan. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng mga taon ng iyong pagdurusa. Patawarin mo ako kung hinayaan kong maniwala ka na isa kang kahihiyan. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, ngunit iyon din ang pinakamabisa kong sandata para iligtas ka. Ang kapatid kong si Imelda may dilim sa kanyang puso na hindi mo maiintindihan. Ang pagmamahal niya sa pangalan at yaman ng ating pamilya ay isang sakit. Nang malaman niyang umiibig ako sa iyong ina, isang simpleng babae na walang pangalan, at lalo na nang malaman niyang isisilang ka, alam kong gagawin niya ang lahat para saktan kayo. Kaya't pinili kong itago kayo. Ang bawat araw na hindi kita mayakap, ang bawat kaarawan mo na hindi ako kasama, ay parang isang punya sa aking puso. Ngunit tiniis ko ang lahat para sa iyong kaligtasan. Itong laban na haharapin mo, huwag mong isipin na ito ay para sa pera o sa kumpanya. Ipaglaban mo ito para sa iyong ina, para mabigyan ng dangal ang kanyang pag-ibig. Ipaglaban mo ito para sa iyo, para maangkin mo ang buhay na nararapat sa iyo. At ipaglaban mo ito para sa akin, para mapatunayan sa buong mundo na ang pinakamalaking yaman na iiwan ko ay hindi ang Valderrama Group, kundi ikaw, anak ko. Magpakatatag ka. Nagmamahal. Ang iyong ama, Ricardo. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Althea. Niyakap niya ang sulat. Ang bawat salita ay parang gamot na humihilom sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may dahilan. Ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina ay may kahulugan. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumingin kay Attorney De Leon. Handa na po ako. At nagsimula na nga ang digmaan. Isang gyera na hindi ginagamitan ng bala, kundi ng mga papel at mga salita. Isinampa ni Attorney De Leon ang testamento sa korte. At gaya ng inaasahan, ang kampo ng mga Valderrama ay sumagot ng buong bagsi. Isang gabi, habang nasa ospital si Althea, at nagbabantay sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog, napanood niya sa balita ang isang press conference na ipinatawag ng mga abogado ni Doña Imelda. Isang matalino at matalas magsalitang abogado ang humarap sa mga kamera. Hindi po namin direktang sinasabing peke ang dokumento, sabi nito, maingat sa kanyang mga salita. Ngunit ang aming kliyente, si Doña Imelda Valderrama, ay may seryosong pagdududa sa mga sirkumstansya kung kailan ito nilagdaan. Si Don Ricardo ay nasa huling yugto na ng kanyang karamdaman noon. Mahina at madaling maimpluwensyahan. Ang biglaang paglitaw ng isang babaeng nagsasabing siya ay isang tagapagmana sa isang napaka-oportunong pagkakataon ay nagdudulot ng maraming katanungan. Ang mga salita ay parang asido. Hindi siya direktang tinawag na manloloko, ngunit iyon ang ipinapahiwatig. Isang oportunista. Isang gold digger. Kinabukasan, naramdaman ni Althea ang epekto nito. Nang lumabas siya para bumili ng gamot, ang mga tingin ng mga tao ay iba na. May mga nagbubulungan pagdaan niya. May mga nagtuturuan ng daliri. Ang dating mga kasamahan niya sa trabaho na nakakasalubong niya sa daan ay biglang tumatawid sa kabilang kalye para iwasan siya. Ang kanyang pangalan at mukha ay nasa mga dyaryo at social media, kasama ang mga komentong pikawawang Valderrama, grabe ang manggagamit, pera lang ang habol niyan. Naging isang kulungan ang mundo sa labas ng ospital. Ang bigat ng panghusga ng publiko ay minsan mas masakit pa kaysa sa direktang insulto ni Anton. Isang gabi, pagod na pagod ang kanyang isip at puso. Nakaupo lang siya sa isang bench sa labas ng ospital, nakatingin sa kawalan. Doon siya natagpuan ni Marco, may dalang-dalawang cup ng mainit na kape. Mukhang kailangan mo to, sabi niya, iniabot ang isang cup kay Althea. Hindi nagsalita si Althea, tinanggap lang ang kape. Umupo si Marco sa tabi niya, hindi rin nagsasalita. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig lang ay ang ingay ng mga sasakyan sa malayo at ang paghigop nila ng kape. Ang katahimikang iyon ay mas nakatulong pa kaysa sa anumang salita. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong ni Althea sa wakas. Hinihintay kita, simpleng sagot ni Marco. Ayokong iwan kang mag-isa. Tumingin si Althea sa kanya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Marco ang kanyang naging sandalan. Ang kanyang kalasag. Salamat, Marco. Sa lahat.
Wala yon, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sabi ko sa'yo, may ipinangako ako. At kasama sa pangakong yon ang siguraduhing hindi ka nag-iisa sa laban na to. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, ang tingin nila ay nagtagpo. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kaba, isang init na gumapang sa kanyang dibdib na hindi galing sa kape. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya pa naramdaman kailanman. Sa mundong humuhusga sa kanya, may isang taong naniniwala sa kanya. Ang sandaling iyon ay biglang naputol nang mag-ring ang cellphone ni Attorney De Leon na kararating lang para dalawin sila. Hello? Yes, G. Sabi ng abogado sa telepono. Ang mukha nito ay unti-unting nagsiseryoso. CJ. Okay. Salamat sa impormasyon. Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya kina Althea at Marco. Ang kanyang mukha ay mababakasan ng pag-aalala. Ano yon, Dad? Tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Attorney De Leon. Galing sa source ko sa kampo nila. Sa darating na preliminary hearing, nag-anunsyo ang abogado ni Imelda sa korte. Mayroon daw silang ihaharap na isang key witness. Sino raw? Tanong ni Althea. Umiling ang abogado. Hindi sinabi. Pero bukod doon, may isa pa. Sinasabi nilang may hawak silang isang ebidensya. Isang ebidensyang di matitinag na magpapatunay na ang testamento mo ay walang bisa. Pumasok si Althea sa korte na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit mayroon pa ring determinasyon. Sa kanyang tabi ay si Marco, ang presensya nito ay isang matatag na pader na kanyang sinasandalan. Sa kanilang harapan, si Attorney De Leon, kalmado at handa. Sa loob ng nagdaang mga araw, pinaghandaan nila ang lahat ng posibleng anggulo. Ang key witness at ang di matitinag na ebidensya ay nanatiling isang misteryo, ngunit ang kanilang paniniwala sa katotohanan ay buo. Ang silid ng hukuman ay puno. Naroon ang media, ang mga usisero, at sa kabilang panig, si Doña Imelda at si Anton, kasama ang kanilang pangkat ng mga abogado. Ang mukha ni Doña Imelda ay parang isang maskara ng yelo, ngunit ang mga mata nito, nang magtama ang tingin nila ni Althea, ay nag-aalab sa pagkamuhi. Nagsimula ang preliminary hearing. Unang nagsalita si Attorney De Leon, ipinresenta ang testamento, ang sulat, at ang mga patunay ng pagiging tunay ng pirma ni Don Ricardo. Malinaw. Direkta. Matibay. Naramdaman ni Althea ang bahagyang pag-angat ng kanyang kumpiyansa. Pagkatapos, tumayo ang abogado ng mga Valderrama. Your Honor, sabi nito sa isang matatag na boses. Kinikilala po namin na ang pirma sa testamentong iyan ay tunay na pirma ni Don Ricardo Valderrama. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa silid. Maging si Althea at si Attorney De Leon ay nagkatinginan, nagtataka. Kung kinikilala nila, ano pa ang kanilang ipinaglalaban? Ngunit, patuloy ng abogado, ang tanong po dito ay hindi kung tunay ang pirma, kundi kung iyan ba ang huling testamento na kanyang nilagdaan. Biglang kinabahan si Althea. Your Honor, nais po naming tawagin ang aming key witness, anunsyo ng abogado. Ginoong Mateo Reyes. Bumukas ang pinto sa gilid ng korte at isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng barong, ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng katandaan. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang aura ng katapatan at serbisyo. Sino siya? Bulong ni Althea kay Marco. Si Mang Mateo, sagot ni Marco, ang boses ay bahagyang may pag-aalala. Ang pinagkakatiwalaan at pinakamatagal na katiwala o butler ng pamilya Valderrama. Mahigit 40 taon siyang nagsilbi sa kanila. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang mga kamay. Isang taong ganoon katagal na sa pamilya, ang testimonya nito ay may napakalaking bigat. Sumumpa si Mang Mateo sa harap ng hukom at umupo sa witness stand. Sinimulan siyang tanungin ng abogado ng mga Valderrama. Ginoong Reyes, maaari niyo po bang isalay sa korteng ito kung nasaan kayo noong mga huling araw ng buhay ni Don Ricardo? Nasa tabi niya po ako, sagot ni Mang Mateo, ang boses ay malinaw. Ako po ang personal na nag-alaga sa kanya. Sa mga panahong iyon, mayroon po bang ibang dokumentong nilagdaan si Don Ricardo, bukod sa testamentong ipinipresenta ng kabilang panig? Huminga ng malalim si Mang Mateo. Tumingin ito kay Doña Imelda, pagkatapos ay kay Althea. Isang tinging puno ng awa. Opo, mayroon po.
Napasinghap si Althea. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung anong dokumento iyon? Isang bagong testamento po, sagot ni Mang Mateo. Ilang araw lang po bago siya pumanaw. Ako po, kasama ang kanyang personal nurse, ang nagsilbing mga saksi sa paglagda niya. At may kopya po ba kayo ng testamentong iyon? Opo, attorney. Ipinagkatiwala po sa akin ni Don Ricardo ang orihinal na kopya. Your Honor, sabi ng abogado, nais po naming isumite bilang aming ebidensya, ang tunay at huling testamento ni Don Ricardo Valderrama. Inabot ni Mang Mateo ang isang selyadong dokumento sa bailiff na dinala naman ito sa hukom. Kasabay nito, ipinamahagi ang mga kopya sa magkabilang panig. Nanginginig ang mga kamay ni Attorney De Leon habang binubuklat ang papel. Si Althea ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang hininga ay halos hindi lumalabas. Binasa niya ang dokumento. Ang mga salita ay malinaw. Isang bagong testamento, may petsang mas huli kaysa sa hawak nila. At sa ilalim, ang pirma ni Don Ricardo Valderrama. At sa tabi nito, ang pirma ng dalawang saksi, Mateo Reyes, at isang pangalan ng isang nurse. Ang nilalaman nito ay simple, binabawi nito ang lahat ng naunang testamento, at ipinamamana ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang pamangkin, si Anton Valderrama. Para itong isang malakas na suntok sa sikmura ni Althea. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Tumingin siya kay Attorney De Leon, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang nakita niya sa mukha ng matandang abogado ay isang bagay na hindi niya pa nakita dati, pagkabigla. Isang pagkatalo. Ito ay imposible, bulong ni Attorney De Leon. Kilala ko si Ricardo. Hindi niya ito gagawin. Ngunit naroon ang dokumento. Naroon ang testigo. Mukha itong perpekto. Mukha itong totoo. Your Honor, malinaw po ang ebidensya, sabi ng abogado ng Valderrama, ang boses ay puno ng tagumpay. Ang testamentong hawak ng kabilang panig ay wala ng bisa. Ang tunog ng gavel ng hukom ay parang isang putok ng baril. Tumingin si Althea sa kabilang panig. Nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Imelda. Nakita niya ang mapanghamak na tingin ni Anton. Natalo sila. Ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo, ang lahat ng katotohanan ng kanyang pinanghawakan, ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang sulat, ang mga litrato, ang mga pangako lahat ay naging walang saysay sa harap ng isang pirasong papel na may tamang petsa at pirma. Naramdaman niya ang paghawak ni Marco sa kanyang kamay, ngunit parang wala na siyang maramdaman. Manhid ang kanyang buong katawan. Tumingin siya sa mga mukha ng media, sa mga kamerang kumukuha ng larawan ng kanyang pagkatalo. Siya na naman ang talunan. Ang manggagamit na nabigo. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone, sa loob ng kanyang bag isang text message. Galing sa ospital. Galing sa numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito nang may panginginig. Ang mensahe ay maikli lang. Galing sa isang nurse na nakasama niya sa pagbabantay. Miss Althea, pasensya na sa abala. Nanonood ako ng balita. Nakita ko ang nangyari. Gusto ko lang sabihin na ang nanay mo, biglang tumaas ang blood pressure. Naging unstable ang kondisyon niya. Kailangan mong pumunta dito agad. Binitawan ni Althea ang kanyang cellphone. Nabagsak ito sa sahig, ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang kanyang testamento. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang mana. Lahat ay nawala. At ngayon, ang kanyang ina ang nag-iisang dahilan ng kanyang paglaban ay maaaring mawala na rin. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga boses sa korte ay unti-unting humina at naging isang malayong ugong. Ang pakiramdam na dinudurog siya mula sa lahat ng panig ay napakatindi. Wala na siyang lakas. Wala nang natira. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Tumayo siya. Hindi na pinansin ang tawag ni Marco at ni Attorney De Leon. Kailangan niyang makarating sa ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng korte, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kanyang pagkatalo, dala-dala ang bigat ng isang pusong pakiramdam niya ay nawalan na ng lahat. Ang bawat hakbang ni Althea sa pasilyo ng ospital ay parang isang milya ang layo. Ang ingay ng kanyang takong sa makintab na sahig ay kasabay ng kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng purong takot.
Iniwan niya ang lahat sa korte, ang kahihiyan, ang pagkatalo, ang mga mapanghusgang mata. Wala na siyang pakialam doon. Iisa lang ang nasa isip niya, si nanay. Wag po muna. Parang awan niyo na, wag po muna. Iyon ang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan. Pagdating niya sa pintuan ng silid ng kanyang ina, sinalubong siya ng isang nurse. Miss Althea, butit nakarating ka na. Nag-aalala na po kami. Hindi na niya pinatapos ang nurse. Dire-diretso siyang pumasok. Ang payapang silid na iniwan niya kaninang umaga ay ngayon ay puno na ng tensyon. Ang tunog ng heart monitor ay hindi nakalmado at regular. Ito ay mabilis at hindi pantay, isang tunog na nagpapahayag ng panganib. Isang doktor at ilang nurse ang nakapalibot sa kama, abala sa pag-aayos ng mga tubo at gamot. Anong nangyayari? Tanong ni Althea. Ang boses ay nanginginig. Lumapit sa kanya ang doktor, ang mukha ay seryoso. Miss Santos, ang katawan ng nanay ninyo ay nag-react ng masama. It seems the stress from the news was too much for her heart. We're doing everything we can, pero hindi na nito tinapos ang sasabihin, ngunit naiintindihan na ni Althea. Kailangan niyang lumaban. Lumapit si Althea sa kama. Hinawi niya ang buhok na nakatabing sa mukha ng ina. Si Lorna ay maputlang maputla, ang mga labi ay halos walang kulay. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Hinawakan ni Althea ang kamay ng ina. Malamig iyon. Nanay, bulong niya, ang mga luha na akala niya inaubos na ay muling dumaloy. Nanay, andito na po ako. Pakiusap, lumaban po kayo. Natalo po ako sa korte, Nay. Pero ayos lang. Kahit mawala pa sa akin ang lahat, basta't huwag lang po kayo. Kayo po ang yaman ko. Huwag niyo po akong iiwan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kamay ng ina, ang kanyang mga hikbi ay umaalinggaw sa tahimik na silid. Naramdaman niya ang kamay ng doktor sa kanyang balikat, ngunit hindi siya gumalaw. Ayaw niyang iwan ang tabi ng kanyang ina, kahit isang saglit. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng monitor at ang kanyang pag-iyak. Hanggang sa biglang may naramdaman siyang marahang pagpisil sa kanyang kamay. Itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Ang mga mata ni Lorna, na kanina ay nakapikit ng mahigpit, ay bahagyang nakabukas. May isang kislap ng ulirat sa mga iyon. Tumingin ito sa kanya. Anak di. Ang boses nito ay isang mahinang-mahinang bulong, parang isang hihip lang ng hangin. Ngunit para kay Althea, iyon ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Nanay, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Gising po kayo. Nay, andito lang ako. Sinubukan ni Lorna ng umiti, ngunit isa lang itong bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Itinaas nito ang kanyang kamay na para bang may gusto itong abutin. Itinapat ni Althea ang kanyang mukha. Hinaplos ni Lorna ang kanyang pisngi. Ang haplos ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal na naramdaman ni Althea sa buong buhay niya. Makinig ka, Z. Bulong ni Lorna, bawat salita ay isang pakikibaka. Ang Leon D. Kumunot ang noo ni Althea. Leon? Nanay, anong Leon? Sa lumang hardin ni. Patuloy ng ina niya, ang hininga ay paunti-unti. Na nasa puso niya ang katotohanan. Hindi maintindihan ni Althea. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Nanay, anong ibig niyong sabihin? Magpahinga po muna kayo. Ngunit umiling si Lorna. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata, na para bang sinusubukang ipasa ang lahat ng natitira nitong lakas sa isang huling mensahe. Pangako. Althea, pangako, di. Pagkatapos, isang payapang ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Lorna. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit. Ang kamay na nakahawak sa pisngi ni Althea ay nawala ng lakas at bumagsak sa kanyang balikat. Ang mabilis at hindi pantay na tunog ng heart monitor ay biglang napalitan ng isang mahaba, tuloy-tuloy at nakabibinging tunog. T.E. Napako si Althea sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya ang mukha ng ina, ang kamay nitong nakapatong sa kanya. Hindi. Hindi pwede. Nay, tawag niya. Nanay, gumising po kayo. Nanay. Ang doktor ay lumapit at marahang hinawakan ang pulso ni Lorna. Tumingin ito sa monitor at pagkatapos ay sa kanya,
ang mga mata ay puno ng pakikiramay. I'm sorry, Miss Santos. She's gone. Ang mga salitang iyon ay hindi nag-register sa isip ni Althea. Ang tanging nakikita niya ay ang payapang mukha ng kanyang ina. Ang babaeng lumaban para sa kanya. Ang babaeng tiniis ang lahat ng sakit. Ang kanyang mundo. Ang kanyang lahat. Wala na. Walang luhang lumabas. Tuyo na ang kanyang mga mata. Isang malawak na kawalan ang bumalot sa kanya, mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang pagkatalo sa korte. Niyakap niya ang kanyang ina, ang katawan nitong hindi na humihinga. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, umaasang maririnig pa ang tibok ng puso. Ngunit wala. Tanging katahimikan. Ilang sandali pa, pumasok sina Marco at Attorney De Leon, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita nila ang eksena, si Althea nayakap ang ina at ang flatline sa monitor, alam na nila. Walang nagsalita. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang balikat ni Althea, isang tahimik na alok ng suporta. Sa gitna ng kanyang pamamanhid, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang puso, ang huling mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngao sa kanyang isipan. Ang leon sa lumang hardin, nasa puso niya ang katotohanan. Ano ang ibig sabihin noon? Isang panaginip lang ba iyon ng isang taong nag-aagaw buhay? O isang huling habilin? At doon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang lumang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang kwento na madalas ikwento sa kanya ni Nana Elorna noong bata pa siya, isang kwento tungkol sa kanyang ama. Alam mo ba, anak, sabi ng ina niya sa alaala, ang paboritong lugar ng papa mo ay ang lumang hardin sa likod ng mansyon ng mga Valderrama. Lalo na yung malaking estatwa ng leon na gawa sa bato. Sabi niya, yan daw ang tagapagbantay ng mga sikreto ng pamilya. Biglang nagkaroon ng kislap sa mga matang tuyo ni Althea. Tumingala siya mula sa pagkakayakap sa ina. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata, na kanina iwalang buhay, ay ngayon ay may isang bagong apoy, isang apoy na hindi galing sa pag-asa, kundi sa isang desperadong misyon. Ang lumang hardin. Ang estatwa ng leon. Nasa puso niya ang katotohanan. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang pagluluksa ay naroon pa rin, isang malaking sugat sa kanyang dibdib, ngunit ngayon, mayroon itong layunin. Kailangan nating pumunta doon, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Saan, Althea? Nag-aalalang tanong ni Marco. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Marco. Sa lumang mansyon ng mga Valderrama. Sa hardin. Kailangan nating puntahan iyon. Ngayon na. Ang biyahe papunta sa lumang mansyon ng mga Valderrama ay isang makapigil hiningang katahimikan. Mula sa driver's seat, palihim na tinitingnan ni Marco si Althea. Ang babaeng kanina lang ay gumuho sa pagkawala ng ina ay napalitan ng isang taong may iisang layunin. Ang mga mata nito, bagamat namumugto, ay nakatutok sa daan na parang isang mangangasong nag-aabang ng kanyang biktima. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang panggatong. Isang mapanganib ngunit hindi mapipigilang puwersa. Naiintindihan ni Marco ang kanyang desperasyon. Ngunit bilang isang taong sinanay na mag-isip ng lohikal, alam niyang ang kanilang gagawin ay isang malaking sugal. Althea, sigurado ka ba dito? Tanong niya habang papalapit sila sa mataas na pader ng mansyon. Pag trespassing to, pwede tayong makulong. Tumingin sa kanya si Althea, at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang katatagang hindi niya pa nakikita dati. Wala na sa aking mawawala, Marco. Natalo na ako sa korte. Wala na ang nanay ko. Itong habilin niya, ito na lang ang natitira sa akin. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong malaman. Walang naisagot si Marco. Sa sandaling iyon, hindi siya ang tagapagtanggol. Siya ang tagasunod. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na eskinita, malayo sa pangunahing gate. Ang lumang mansyon ay tila isang malaking halimaw na natutulog sa gitna ng gabi. Ang mga bintana ay madilim. Ang mga pader na bato ay nababalutan ng galamay ng mga bignonya. May alam akong daan sa likod, bulong ni Marco. Isang bahagi ng bakod na medyo mahina na. Doon tayo dadaan. Tulad ng mga anino, gumapang sila sa gilid ng pader. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan na paminsan-minsan ay sumisilip mula sa mga ulap.
Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon, bawat huni ng kuliglig, ay parang isang sigaw sa katahimikan. Maingat ang bawat hakbang ni Marco, ang kanyang mga mata ay alerto sa anumang paggalaw. Natagpuan nila ang mahinang bahagi ng bakod. Sa tulong ni Marco, nakaakyat si Althea. Sumunod siya. Nasa loob na sila. Ang hardin ay isang gubat sa sarili nito. Ang dating magagandang rosas at mga halaman ay ngayon ay mga damong ligaw na. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa at nabubulok na dahon. Sa gitna ng lahat, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ito. Ang estatwa ng leon. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ni Althea. Nakaupo ito sa kanyang mga hulihang paa, ang ulo ay taas noo, ang bibig ay bahagyang nakabukas na parang umuungal sa katahimikan. Weathered na ito at nababalutan ng lumot, ngunit ang kapangyarihan sa anyo nito ay naroon pa rin. Ang tagapagbantay ng mga sikreto, ayon sa kwento ng kanyang ina. Nilapitan ito ni Althea, ang puso niya ay dumadagundong. Hinaplos niya ang malamig na bato. Si Marco ay nanatili sa kanyang likuran, nagmamasid sa paligid. Nasa puso niya ang katotohanan. Inulit ni Althea ang mga salita sa kanyang isipan. Dinala niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng leon, sa lugar kung saan dapat naroon ang puso nito. Kinapa niya ang bawat pulgada. Wala siyang maramdamang kakaiba. Makinis na bato lang. Althea T. Nagsimulang magsalita si Marco. Sandali, sabi niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang mukha ng kanyang ina. Hinayaan niyang ang kanyang mga daliri ang maghanap. Kinapa niya ang mga ukit, ang mga siwang na nilikha ng panahon. Hanggang sa ilalim ng kaliwang bahagi ng dibdib ng leon, naramdaman niya ito. Isang bahagyang nakaangat na bato, halos hindi mapansin. Sinubukan niyang itulak. Matigas. Ginamit niya ang kanyang buong lakas. Gumalaw ito. Marco, tulungan mo ako, tawag niya. Mabilis na lumapit si Marco. Ipinatong nila pareho ang kanilang mga kamay sa bato at itinulak ng sabay. May narinig silang gumigiling na tunog at ang piraso ng bato ay dahan-dahang umikot papasok, nag-iwan ng isang maliit at madilim na butas. Isang lihim na kompartimento. Napasinghap si Althea. Totoo nga. Sinilip niya ang loob. Madilim. Ginamit ni Marco ang flashlight ng kanyang cellphone para tanglawan ang butas. At doon, sa gitna ng alikabok at sapot ng gagamba, may isang maliit na bagay na kumikinang sa liwanag. Iniabot ni Althea ang kanyang kamay sa loob at maingat itong kinuha. Nang ilabas niya ito, nakita nila kung ano ito. Isang maliit na itim na USB flash drive. Isang e-zip drive. Ang katotohanang sinabi ng kanyang ina ay nakatago sa isang modernong piraso ng teknolohiya sa loob ng isang sinaunang estatwa. Ang kanyang ama, naisip ni Althea, ay isang taong nag-iisip ng malayo. Hawak niya sa kanyang palad ang e-zip drive na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Ito na. Ito na ang huling pag-asa. Nang biglang, click! Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng pagbuhos ng nakakasilaw na liwanag mula sa lahat ng direksyon. Ang mga floodlight ng hardin ay biglang bumukas, ginawang araw ang gabi. Napapikit sina Althea at Marco na silaw. Hanggang dito na lang ang paglalaro ninyo, mga daga. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig nila. Nang imulat ni Althea ang kanyang mga mata, nakita niya si Anton Valderrama na nakatayo sa may terrace ng mansyon, mga 10 metro ang layo mula sa kanila. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang masamang ngiti, at sa likod niya ay may 3 malalaking lalaki na halatang mga security guard. Nagtataka ka siguro kung paano ko kayo nahanap, sabi ni Anton, dahan-dahang bumababa sa hagdanan ng terrace. Simple lang. Alam kong ang desperadong mga tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Kaya't ipinag-utos ko sa security na i-monitor ang lahat ng TV sa paligid ng mga pag-aari ng Valderrama, kasama na itong lumang bahay na ito. At heto kayo, nahuli sa aking bitag. Napahigpit ang hawak ni Althea sa beat drive. Inilagay siya ni Marco sa likuran niya, humakbang paharap na parang isang kalasag. Ano nang kailangan mo, Anton? Tanong ni Marco, ang boses ay matatag. Ang kailangan ko, tumawa si Anton. Ang kailangan ko ay ang bagay na hawak ng babaeng yan. Itinuro niya si Althea.
Ibigay mo sa akin yan, Althea. Para matapos na ang lahat ng ito ng payapa. Hindi, mabilis na sagot ni Althea mula sa likod ni Marco. Ang ngiti ni Anton ay nawala. Ah, gusto mo pala sa mahirap na paraan. CJ. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo. Sumugod ang tatlong lalaki. Althea, tumakbo ka, sigaw ni Marco. Hindi nag-isip si Marco. Buong lakas niyang sinalubong ang unang lalaki, sinuntok ito sa tiyan na nagpatumba dito. Ngunit dalawa pa sila. Ang isa ay sinubukang sunggaban si Althea, ngunit mabilis na humarang si Marco, tinulak ito palayo. Ang pangatlo ay sinuntok si Marco sa tagiliran na nagpainda sa kanya. Isang marahas na gulo ang naganap sa gitna ng hardin. Si Marco, bagamat malakas, ay dehado sa bilang. Nakikipagpalitan siya ng suntok, sinusubukang protektahan si Althea habang nakikipaglaban. Takbo, sigaw niya muli habang nakikipagbuno sa isa sa mga lalaki. Umalis ka na dito. Itakas mo yan. Nakatayo lang si Althea, natigilan sa takot. Ngunit ang sigaw ni Marco ay gumising sa kanya. Nakita niya kung paano sinuntok sa mukha si Marco na nagpadugo sa labi nito. Nakita niya ang sakripisyo nito para sa kanya. Ang takot niya ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang makatakas. Para sa kanyang ina. Para sa kanyang ama. Para kay Marco. Hinigpitan niya ang hawak sa big drive. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya ng buong bilis, hindi na lumingon pa. Narinig niya ang sigaw ni Anton. Habulin niyo siya. Huwag ninyong hayaang makatakas. Narinig niya ang yabag ng mga paa sa likuran niya. Mas binilisan pa niya ang takbo, ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Tinahak niya ang daan pabalik sa bakod, ang mga sanga ng halaman ay humahaplit sa kanyang mukha at braso. Nakarating siya sa bakod. Mabilis siyang umakyat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa pagtalon niya pababa sa kabilang panig, bahagyang sumama ang kanyang paa, na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang bukong-bukong. Ngunit hindi niya ito ininda. Patakbo-takbo pa rin, nilingon niya ang bakod. Nakita niya ang isa sa mga security guard na paakyat na rin. Mas lalo pa siyang nagmadali, papunta sa direksyon kung saan nila ipinarada ang kotse. Takbo lang siya ng takbo, ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na VFP drive. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Marco. Hindi niya alam kung ligtas ba ito. Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang protektahan ang huling piraso ng katotohanan. Ang katotohanang nasa puso ng leon. Ang boardroom ng Valderrama Group of Companies ay puno ng isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng tagumpay. Sa kanyang tabi, si Anton, na may bahagyang pasa pa rin sa pisngi, ay nakangisi na parang isang prinsipe na handa ng koronahan. Ang mga miyembro ng board ay naroon, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng paggalang at pagsang-ayon sa hindi maiiwasang paglipat ng kapangyarihan. Ito ang araw ng formal na pagpapatibay kay Anton Valderrama bilang bagong si. Matapos ang pagkatalo ni Althea sa korte, wala nang anumang hadlang. Ang lahat ay isang formalidad na lamang. Bago tayo magsimula sa formal na botohan, sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay umaalingaw sa silid. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa pamilya Valderrama sa gitna ng isang nakakahiyang insidente. Ngayon, maibabalik na natin ang kaayusan at dangal sa kumpanyang ito. Itinaas na ng isang board member ang kanyang kamay para magsimula ng mosyon. Blag! Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. At doon, nakatayo si Althea. Hindi siya ang janitress na laging nakayuko. Hindi siya ang talunang umiiyak. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, ang damit na isinuot niya sa buro ng kanyang ina kaninang umaga. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa pagod at pagluluksa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kanyang kanang bukong-bukong ay bahagyang namamaga, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at hindi natitinag. Sa likod niya, pumasok si Marco, ang labi ay may sugat at ang isang pisngi ay may pasa, ngunit ang kanyang presensya ay kasing tatag ng isang pader. At sa likod niya, ang ama niyang si Attorney David De Leon may dalang isang leather briefcase.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Anong ginagawa mo dito? Unang nakabawi si Doña Imelda, tumatayo, ang boses ay nanginginig sa galit.